Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito po. Many questions. Ngayon po to, ngayon niya sinabi to. Kilala niyo si Barry, di ba? Ito po yung spokesperson ni Leni Robredo. Many questions have been raised about the OVP's confidential funds. Di pa rin tumitigil si Barry, parang apektado ka Barry ah. Alam po kasi ni Barry, makukumpara si Leni at si Sara Duterte. Alam niya dahil mas... Kung ikukumpara man mga kaibigan, Leni Robredo, tapos Vice President Inday Sara, di hamak na mas maganda naman yung pamamalakad ni Vice President Inday Sara mga kaibigan. Kaya si Vice President Inday Sara mga kaibigan, nakikita natin kung ano man yung nagagawa niya. Di ba? At suportado pa siya ng ating mahal na Pangulo. Hindi tulad ni Lugaw mga kaibigan nung panahon ni Tatay Digong. Nasaan siya? 'Di ba? Wala naman siyang nagagawa. Ano ba na ibalitang nagawa niya? Wala, nga. Mas maraming budget si Sara Duterte. Kaya mas maraming matutulungan, kaya mas maraming magiging proyekto. Yun po yun, Ayaw nila kasing mabuhay sa katotohanan na walang silbi yung kanilang dating Vice President. Okay. Many questions have been raised about the OVP's confidential funds. Was the transfer illegal? Was the expenditure legitimate? But so far, all we've gotten are clumsy evasions, misplaced bravado, and half-baked excuses. Kung totoong malinis ang galaw, bakit di makasagot ng maayos? Alam mo, hindi rin kami mananawa, no? Hindi kayo mananawa ng kaakusa. Actually, Barry, nagbago ka na, nung September 7, ito ang sinabi mo, Barry, Office of the Vice President Confidential Fund is still illegal. Constitutional violation. Sigurado ka, noong September 7, dito sa balita na to ng Inquirer, na may nilabag si Sara Duterte. Bakit ngayon nagtatanong ka na, Barry? Tinatanong mo ng kunwari ngayon, bakit ayaw sumagot? Sino ka ba para sagutin? Magtapatan na tayo, Barry Gutierrez. Oo nga, sino nga ba kasi kayo para sagutin, di ba? Yun ang totoo doon, sino ba kayo? O di mag-Vice President muna kayo para maranasan nyo naman kung ano yung mga pinaggagawa ng ating mahal na Vice Presidente. Di ba? Ang ating Vice Presidente ngayon mga kaibigan, napakaraming nagagawa niyan ngayon. Sa DepEd pa lang mga kaibigan. Hindi tulad ng naging Vice President nyo na si Lugaw. Ibig mo sabihin lahat na magtatanong sa Vice President ng Pilipinas, i-entertain niya? Baka nakakalimot ka, Barry Gutierrez, ipapaalala ko lang, sino ka ba para sagutin? Di ba? Magtapatan na tayo, hindi porket ikaw ay nag-Twitter, sasagutin ka na. Samantalang ang linaw ng sinabi mo noong September 7. Ano yung sinabi niya noong September 7? Office of the Vice President Confidential Fund is still illegal. Illegal daw. Constitutional violation. Sabi ni Barry Gutierrez. Inaakusahan mo siya. Noon lang nakaraan. Bakit wala kang maipakitang ebidensya? Ngayon, nagtatanong ka na rin at gusto mo sagutin ka? Real talk. Sino ka ba, Barry Gutierrez, para sagutin? Tumigil ng pagtatrabaho yung Vice President? Nasa hearing ba tayo? Ano yan? Pag nagtanong kayo, hearing lagi? Ha? Ano raw yun? Ano ba nangyari? Ano yung mini-message mo, Ram? Hindi rin tayo titigil sa kasasagot. Alam nga naman sila lang umatake ng umatake. Diba? Sasagutin din natin. Kamakailan lang nag-aakusa ka. Ano sabi ni BP Sara? Naghihintay siya araw-araw ng ebidensya nyo. Lalo ka na, Barry Gutierrez.
Ngayon, gusto mo sumagot siya sa tanong mo, bakit sino ka ba? Baka nakakalimot ka, Barry Gutierrez. Porket sinasabi nyo, the real president si Lenny, feeling mo, spokesperson ka ng real president. Utot mo. Hearing na naman. Ilang beses ba mag-hearing? Saan ba kayo nagtatanong? Di ba sa labas lang ng hearing, nagtanong si Risa? Lahat ng tanong ni Risa Ontiveros, sinagot. May special request pa nga siya eh. Ang sumagot personally, yung vice president eh. Tapos, magmula sa direktang inaakusahan mo, ngayon, nagtatanong ka na lang at gusto mo sagutin ka, utot mo. Okay, punta na po tayo rito kay Castro. Kanina po, Makabayan, ito, basahin lang natin ha. Makabayan member, ACT Teachers Party List Representative, Franz Castro. Kahapon pa pala to, hindi natin nabalita. Stood in plenary Monday, September 18 to deliver a scathing privilege speech against Vice President Sara Duterte. Alam niyo po ba yung sinasabi rito, no? Matinding pagbira. Parang may krimen na ginawa yung Vice President. Privilege speech nyo. Wala kayong paggalang sa Vice President ng Pilipinas. At sinasabi, ito po, basahin po natin. Her statement, ito ang ayon kay Castro, her statements are utter lies, totally absurd and malicious. O, nagsisinungaling daw si Sara Duterte. Saan daw nagsisinungaling? Ito po, basahin uli natin. Wala akong kasong kidnapping at trafficking. Sa ganito bang mga paratang napupunta ang tig 150 million na confidential fund ng DepEd ngayon at sa 2024? Sa ganitong kasinungalingan ba nauwi ang spy fund na napunta sa kanya? Yan po ang tanong ni Castro, no? Ano po yung dinideny niya? Sabi niya kasinungalingan daw. Ano yung pinasisinungalingan? Wala akong kasong kidnapping at trafficking. Totoo ba na wala siyang kasong kidnapping at trafficking? Mahirap pong tsumamba dyan. Diba? Mahirap pong naisip ko, meron ka eh. Hindi ko po pwedeng sabihin yun. Kinakailangan po nating basahin. No? Ang natatandaan ko po, kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakatanda, kayong dalawa ni Saturo Campo, meron kayong mugshot eh. Diba? At nakalagay doon yung kaso nyo. Ngayon, para po sigurado tayo, wag po nating alalahanin lang yung mugshot nila. Kasi marami na nagsabi, wala kang kaso? Ano yung mugshot na nakita namin? Lahat kami, milyong-milyong Pilipino, yung nakita namin, na ano kami, na anong tawag doon, ano yung sa disyerto? Namahi ka, parang wala talaga. Ha? Ano yung mugshot? Thank you very much muna kay 818 na nagbigay sa atin ng $999. Sana all, mga kaibigan. Okay, basahin po natin. Mahirap po yung ako sa lang tayo. Ito po ay sa Rappler. Kakampi nyo to ha. Hindi namin kakampi to. At ito po ay balita noong, kailan to balita? November 29, 2018. Ito po, nariyan po yung mugshot nila ni Shakur Ocampo. Siya to. Okay, ito po ang balita. Davao City, Philippines, 5th update. Former Bayan Muna Representative Satur Ocampo, ACT Teachers Representative Franz Castro, and 16 others face kidnapping and human trafficking charges over the transport of 14 children from Talaingod. Ang sakit doon, mga kaibigan, sinasampal sila ng mga kasama nila, no? Yung mga kampi nila, may mga ebidensya na may mga kaso kayo, mga animal kayo. Town in Davao del Norte Police said on Thursday, November 29. Ulitin natin yung sinabi ni Castro. Her statement, yung statement daw ni Sara Duterte, are utter lies, totally absurd and malicious. Malisyosa. Kasinungalingan. Absurd. Ano ba absurd sa Tagalog? Okay. Ito po ang denial ni Castro.
wala akong kasong kidnapping at trafficking. Sa ganito bang paratang napupunta ang tig 150 million? Basahin uli natin yung ano. Wala daw eh. Ito naman po ang Rappler. Ha? Sa Tour Ocampo and ACRET Teachers Representative Franz Castro and 16 others face kumakaharap sa kidnapping and human trafficking charges over the transport of 14 children from Talaingod. Kanino pong balita to? Balita ba natin to? Balita ba to sa Sara Duterte page? Hindi po. Ito po ay balita ng Rappler, November 29, 2018. Ngayon, sino po nagsasabi ng totoo at hindi totoo? Sino ang nagsasabi ng kasinungalingan? Hindi po sinabi ni ni BP Sara na ikaw ay convicted. Wala namang convicted na sinasabi. Ang sinasabi, may kaso ka. Independent na mga vloggers. Tatanggapin na lang natin yun. Yung mga balita ngayon na sinungaling pala tong vice president na to. No? Inakusahan, wala naman palang kidnapping. Alam niyo yung ibig ko sabihin na wag niyo po kami pigilan, no? Yung mga nagsasabi po na dapat ang mga vlogger ay pinupulis dahil ang mga vlogger daw ay saksakan ng fake news. Eh kung wala mga vlogger, yan na po paniniwalaan natin. May mugshot ka pa nga eh. Hindi naman namin inimbento yan. Inimbento kaya ng Rappler yan? Hindi po inimbento ng Rappler yan. Grabe no? Kayang-kaya nila. Sanay na sanay sila. Oh, sa susunod mong tanong, sa ganito bang mga paratang napupuntan tig 100? Hindi po paratang yan. Iba po yung paratang sa nag-i-state ka ng katotohanan. Stating facts po yan. Hindi po paratang yan. Eh ako nga, hindi ko pinaparatangan. Binabasa lang natin. Wala po akong sinasabi. Binasa ko lang yung Rappler. Kayo na bahala At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.